Kaya, ang title na pag-uusapan po natin ngayon, ito po nung first topic about multiply. 2022, Anointed to Multiply. Our title for today, GCQ, Receiving the Legacy of Multiplication. GCQ, yan po pinaka-major point po natin, GCQ, Receiving the Legacy of Multiplication. Pag sinabi pong legacy sa Tagalog po, yung pamana. Kasi po, yung salitang multiplication, minamana po ito. Kaya buksan po natin in the book of Exodus, chapter 3, verse 6. Isulat niyo po dyan sa online, nasa online Sunday celebration, sa comment po natin, Exodus, chapter 3, verse 6. Sabi po dito, God said, I am God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Tayo po ibuko at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Amen. Sabihin niyo po sa inyong katabi, pinagpala ka sa lalaking lahat at babaeng lahat. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Dito po makikita po natin sa ating pong verse, Exodus chapter 3 verse 6, yung tinatawag na legacy. Tayo po ay legacy po ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Kaya lahat po ng mga anak ng Diyos, mga ginagamit mightily ng Panginoon, announcement po, tayo po ay makakaranas po ng tinatawag na anointed to multiply. Kaya ibig sabihin, anuman po yung hawakan po natin, sabi ng Bible, anuman po yung hawakan po natin ay ibe-bless ni Lord. Why? Sapagkat po tayo po, legacy po tayo ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Kaya eksakto po yung ating tema, anointed to multiply. Kayang-kaya po ng mga primary 12, ng mga cell leaders po natin, ng mga cell member po natin, 100% mararanasan po natin ito, yung salitang multiplication sa ating buhay. Siguro sa year 2022, yung may mga negosyo po dito, pagpapalain ni Lord, lalawak po ng kanilang negosyo. Yung iba po nagtatrabaho po dito, ipopromote ng Panginoon mula sa karaniwang trabahador, and then someday magiging supervisor, magiging manager, and then mararanasan nila yung tinatawag na prosperity sa kanilang buhay. Kaya dito po, makikita po dito yung legacy. Sabihin niyo po sa iyong katabi, legacy. Alam niyo po, yung salitang legacy, napakahalaga po nito. Iningatan po ito nila Abraham. Nagsimula po the first generation na kung saan kinausap ng Diyos si Abraham. And then, nung pinaka-legacy, yung pinakadulo ng promise ni Lord, yung sinatawag na multiplication. Kaya tayo po bilang mga lingkod, mga anak ng Diyos, hindi po problema na tayo po ay magkaroon ng multiplication. Ang problem lang, ang tinatanong ni Lord ngayon, kaya mo ba? Amen ba? Tignan po natin kung GCQ, Receiving the Legacy of Multiplication, in Genesis chapter 12, dito po nagsimula si Abraham. Tinawag po dito si Abraham in Genesis chapter 12, verse 2 hanggang 6. Basahin po natin. Open your Bible in Genesis chapter 12, 2 hanggang 6. Sabi po dito, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo. Very personal, dinalaw po ni God, ni Yahweh, si Abraham. And then sabi po dito, yung promise ni Lord kay Abraham, pararamihin ko ang iyong anak at apo. At gagawin ko silang isang malaking bansa, pagpapalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Kaya makikita po natin yung pangalang Abraham
hanggang sa ilang libong taon na, hindi pa rin ito makalimutan ng mga anak ng Diyos. Ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Verse 4, sabi dito sa verse 4, nung napakinggan ni Abraham yung promises ng Diyos sa kanya, in verse 4, may ginawa siyang action. Sabihin niyo po, action. Sa verse 4, sabi ito, sumunod nga si Abraham, hindi pa pangalan niya Abraham, sabi niya si Abraham, sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran noon siya ay 75 taon. Sabi po dito, 50 taon, sumama sa kanya si Lot. Verse 5, sabi po dito, isinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai. At si Lot, na pamangkin niya, dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin, ang mga kayamanan na naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa Kanaan. Pagdating nila doon, sabi sa verse 6, nagtuloy si Abram sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno, sa malilim na puno ng More. Noon ay naroon pa ang mga Kananeo. Dito po, in Genesis chapter 2 verse 6, ipinakita po dito kung paano po si Abraham nagmultiply. Yung promises, ang kagandahan kay Abraham, narinig niya yung pangako ng Diyos, yung kanyang napakinggan yung promise ni Lord, and then meron po siyang ginawa. Tayo po minsan kasi, amen, kinikilim natin yung promises, pero ang problem, wala tayong ginagawa. Kaya number 1, unang G. Number 1, execute God's vision. Amen? Kaya makikita po natin, yung X, pinalakihan ko po yan. Ibig sabihin ng X, simbolo po yan ng multiplication. And then letter G, ito po yung unang G na dapat tandaan po natin para makareceive po tayo of multiplication. Execute God's vision. In verse 4, bakit naging execute? Pag sinabing execute, hindi lang ikaw nai-involve. Amen? Pag sinabing execute sa wikang Tagalog, sinagawa niya ang pangitain ng Diyos. In verse 4, sabi ito, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Kaya, para po katulad ni Abraham, like Abraham, nagkaroon siya ng legacy of multiplication. Kasi alam naman natin, yung salitang multiplication, galing po ito sa God. Amen ba? Kaya yung narinig niya po ito, ang ginawa niya po, in-execute po niya ang God's vision. Kaya minsan nagtataka po tayo, ang tagal-tagal mo ng Krisyano, ang tagal-tagal mo ng leader ng church, pero hindi mo talagang maramdaman yung salitang multiplication sa iyong buhay, sa iyong pinansyal, at sa iyong spiritual na buhay. Hanggang ngayon, bilang mga cell leader, mga primary 12, yung network mo, kakaunti pa rin. Why? Kasi mga kapatid, katulad ni Abraham, in-execute niya po yung God's vision. Ang sabi sa verse 4, yung marinig niya po, yung promise ni Lord, mga kapatid, sa verse 4 sabi dito, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Kailangan po ay isasagawa po natin yung God's vision. Although nakikita natin sa church, sa bulletin board, nakapaskal sa pader, win soul and make disciple, pero kailangan po execute po natin ito. Kaya kung gusto po natin maranasan tuloy-tuloy na tayo po ay mag-multiply, mga kapatid, physical and spiritual na buhay, kailangan po yung salitang execute God's vision. Amen ba? Amen. Kaya, mga kapatid, pinakita din po dito, mga kapatid, sabi dito, in verse 4, letter B, nilisan niya ang Haran.
Kasi si Abraham, ang tunay na lugar niya, hindi naman yung Kanaan. Ngayon, Israel na po, yung promised land. Ang tunay na lugar niya ay Haran. Kaya sabi po dito, when you execute God's vision, you have something to live. Kaya, kung gusto po nating gawin ang God's vision, meron po tayong iiwanan. Amen ba? Naunawaan niyo ba ako? May natututunan ba kayo? Katulad ni Abraham, sa verse 4 letter B, ang sabi po dito, mga kapatid, nilisan niya ang Haran. Take note, yung Haran, nasa Haran po siya, si Abraham po ay mayaman na po. Maaluan na po yung buhay po ni Abraham. Amen? Masagana na po yung kanyang buhay. Pero kailangan yung multiplication, yung multiply, kailangan tuloy-tuloy po na maranasan ni Abraham yung salitang multiplication sa kanyang buhay. Kailangan po meron siyang iiwanan. Alam niyo po, yung Haran, yung palibot po ng Haran ay punong-puno po ito ng kasalanan. Sa Haran din po, punong-puno din po ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi magagawa ni Abraham na mag-multiply, magpakarami, kung hindi siya aalis sa Haran. Ngayon tanong, taas ng kamay ang gustong maranasan yung legacy of multiplication. Taas ng kamay. Ang tanong, meron kang iiwanan. Ang Haran po ay simbolo po ng comfort zone po natin. Ang Haran po ay simbolo po ng kasalanan. Alam niyo po, kung pag-aaralan niyo po ang kasalanan, yung sin, tinuturo ba sa school yan? Tinuturo ba sa church yan? Di ba hindi? Pero ang tanong, bakit maraming mga tao o Kristiyano minamaster yung kasalanan? Pero hindi naman tinuturo sa school. Amen? Hindi naman tinuturo sa church. Ang tinuturo sa church, lalayo tayo sa kasalanan. Pero marami pong mga Kristiyano kaya nangihina, hindi maranasan yung multiplication. Why? Kasi po mga kapatid, nasa kasalanan. Minamaster po nila. Andiyan ba kayo? Minsan, mga kapatid, very creative pa tayo. Anong ginagawa natin? Para tayo gumawa ng kasalanan, very creative po tayo, gumagawa po tayo ng mga Facebook na hindi naman nating Facebook. Para sa ganon, makapanligaw ka. Why? Kasi po, minamaster po natin yung kasalanan. Kaya, sabi po dito mga kapatid, when you execute God's vision, announcement po, meron tayong iiwanan para magawa po natin yung God's vision na pinapagawa po ng ating Panginoon. Katulad ni Abraham, sabi po dito, in verse 4, letter B, nilisan niya ang Haran nung siya po ay 75 years old. Kaya, kung sa tingin niyo po, hanggang ngayon, matagal ka ng Kristiyano, hindi mo talagang maramdaman ng breakthrough. Yung salitang multiplication, kailangan po meron kang iwanan. Hindi ko alam kung ano po iiwanan po natin. Maaring pwede mong iwanan yung boyfriend mo na kung saan nagiging hadlang para ikaw ay mag-multiply. Maaring iwanan mo yung trabaho mo. Para sa ganon, maranasan mo yung multiplication sa buhay mo. Amen ba? Amen. Hindi madali po na iwanan ni Abraham yung Haran. Yung kanyang lugar sapagkat sa pag-aaral po, siya po ay mayaman na po doon. Maaluan na po yung kanyang buhay. Pero ang ginawa niya po mga kapatid, iniwanan niya ito para sa ganon, ma-execute niya po yung God's vision na ibinigay po sa kanya ng Panginoon. Amen ba? Amen. Pumalakpak po ang nakakaunawa.
Kaya, number one, para ma-receive natin yung legacy of multiplication, execute God's vision. Mga kapatid, hindi po tayo magician para maranasan natin yung multiplication. Kailangan po execute po natin yung God's vision. Pangalawa, sabi po dito in verse 5, tignan natin ang verse 5, isinama ni Abraham ang kanyang asawa. Sino sinama ni Abraham? Yung number 2 niya? Amen? Sino sinama ni Abraham? Si Sarah. Kaya makikita po natin mga kapatid, sinabi po dito, mga kapatid, sinama ni Abraham si Sarai, yung kanyang asawa. Kaya sabi dito, pangalawa, when you execute God's vision, you have to be with the right person to be with you. Mga kapatid, announcement, kung gusto nyo po makaranas ng multiplication, lumago yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, magawa natin yung God's vision, mga kapatid, meron kang tamang taong sasamahan. Identify niyo po ngayon sa year 2022, baka yung mga kasama mong tao ngayon, good person lang. Amen? Sino ba yung mga good person? Amen? Hindi ka kinokorek. Mali na ang ginagawa mo. Meron ka ng girlfriend na isa, nagdadalawa ka pa. May boyfriend ka ng isa, nagpapaligaw ka pa. Yung po yung mga good person na hindi ka kinokorek. Sinasabi sa'yo, okay yan. Manang-mana ka sa akin. Amen? Ang tawag diyang good person. Yung mga good person, mga kapatid, lagi ka nililibre. Tatawagan ka, i-message ka sa messenger, sasabihin sa'yo, TikTok tayo. Sagot ko. Amen? Ang tawag dyan, yung mga good person, mga kapatid, masayang-masaya ka, pero pagkatapos na makasama mo siya, parang wala kang natutunan, walang values. Masaya ka lang, dahil nilibre ka, masaya ka lang, kasama mo siya sa inuman, and then pagkatapos ng makasama mo siya, walang kwenta. Ang tawag dyan, good person. Kaya, when you execute God's vision, you have to be the right person to be with you. Kailangan, merong tamang taong sinasamahan ka. Sino ba itong mga right person? Ang right person, kapag mali ka, sinasabi sa iyo, sister, brother, mali ang ginagawa mo. Amen ba? Oy, brother, sister, nagsisinungaling ka. Anak ka ng Diyos, huwag kang magsinungaling. Amen ba? Ay, masama yung pupuntahan mo. Hindi ka po pwedeng makipaghiwalay sa asawa mo. Hindi po pwede, mga kapatid. Ay, ang tawag po dyan ay right person. Amen ba? Amen. Kaya kapag meron kasama ka na kinukonsinti ka, ay good person lang yan. Pero yung talagang pinagsasabihan ka, pinapangaralan ka, ang tawag dyan ay right person. Yung right person, mga kapatid, hindi ka nililibre. Amen? Pero pagkatapos ng makakasama mo siya, pagkatapos na makasama mo siya, parang meron kang values na nararanasan sa kanya. Naranasan niyo ba yun? May isang tao sa iyo, mga kapatid, na kasama mo siya, pero pagkatapos na, namimiss mo siya, kasi meron kang natutunan. Amen ba? Sino kaya yung mga right person? Number 1, si pastor. Si pastor, hindi ka kukusintihin. Kapag mali ka, hindi pwedeng maging tama ang mali. Ang mali, maging tama. Amen ba? Sino pa ang mga right person? Yung mga primary 12 mo. Kapag mali ka, hindi po pwedeng sabihin, okay lang yan. Amen? Okay lang, ituloy mo lang yan. Matututo ka rin. Magsisi ka lang. Ang tawag dyan, hindi siya right person. Pero kapag right person, i-correct ka talaga niya. Kaya yung mga primary 12, yung mga cell leader mo, yung kapwa Krisyano mo, yan ang mga right person na dapat po natin samahan.
Amen ba? Pastor Ju, paano ka malalamang right person niya, kinokorek ka? Ayaw mo magpo-correct. Kaya gusto mo lagi good person. Amen ba? Di ba minsan tayo, pag tayo may mga problema, gusto natin, hindi tayo pumunta sa mga leader po natin. Gusto natin sa mga good person lang. Sasabihin naman ng good person, oh, tama yung ginawa mo. Amen? Mag-TikTok ka na lang. Sabay ako, sabay tayo. Andiyan ba kayo? Kaya, when you execute God's vision, you have to be with the right person to be with you. Si Abraham, sinama niya ang kanyang asawa. Alam niyo po, nung asawa niyo po, right person yan. Amen ba? Ang asawa niyo ba, kapag kayo umuwi ng gabi, oh, okay, sweetheart, gabi ka na naman. Amen? Hindi po ganyan. Sabi niya, parang gabi ka, anong ginagawa mo? Meron bang asawa, ay, salamat, lasing ka na. Ngayon, maglasing ka pa para magkasakit ka ng cancer. Ang tawag niyang good person. Amen. Yung mga right person ng asawa mo, lagi ka na lang talaga tinatama, kinokorek. Kaya mahalin niyo po yung asawa ninyo. Amen ba? Nakakita na ba kayo ng asawa? Uy, very good. May number 2 ka na. Basta ako number 1, ha? Hindi po pwede. Pag sinabi nalaman ng asawa mo yan, hindi po pwede yan. Ako lang ang number 1 mo. Amen ba? Kaya kung gusto po nating magawa yung God's vision, kaya marami pong mga cell leader hindi makapag-multiply. Why? Kasi po walang tamang tao. Mga kapatid, obserbahan niyo po, baka nasa paligid niyo po, mga good person. Galante sa iyo. Amen? Dapat ikaw, Kristyano ka, cell leader ka, ikaw mag-impluwensya sa mga good person na kasama mo. Amen ba? Tingnan niyo po ang katabi niyo, sabihin niyo po sa kanya, right person ka. Salamat na isama mo ako dito. Right person ka talaga. Di ba ng mga good person na sinasama ka saan? Sa inuman. Uy, inuman tayo ngayon. Uy, sama ka sa amin, masaya dito. Ano yan? TikTokers tayo. Amen? Mag-ML tayo. Andiyan ba kayo? Magdamag tayong Netflix. Ang tawag niya mga good person, pero kailangan talaga yung mga right person ang sasamahan po natin. Kaya kung gusto natin isagawa yung God's vision sa year 2022, makapag-produce tayo ng maraming tao, mag-multiply po tayo, meron kang sasamahang tamang tao. Nawa, maraming sumama sa akin. Yung mga primary 12 ko, laging sumama lagi sa akin. Yung mga outreach coordinator, lagi akong dalawin sa church. Amen? Andiyan ba kayo? Kaya, mga kapatid, when you execute God's vision, you have to be the right person to be with you. Pangatlo, sabi po dito in verse 6, tingnan natin sa verse 6, nagtuloy si Abraham sa isang banal na lugar sa Shechem. Antindi. Kaya, pangatlo, execute God's vision. When you execute God's vision, you are going to the right place. Hindi lahat ng place tama. May mga good place pero hindi tama. Andiyan ba kayo? Sinasabi nyo, tama, pastor, tama naman ang beer house. Pero hindi siya, mabuti naman ang beer house, pero hindi siya tamang place para sa iyo. Amen ba? Kaya, when you execute God's vision, you are going to the right place. Alam mo itong mga right place? Yung cell group mo. Amen? Yung Sunday cell celebration. Yung mentoring mo. Sino dito, mga kapatid, nalulungkot na walang mentoring? 2 linggo na tayo walang mentoring. Sino dito parang nalulungkot na si pastor dapat wala dang postpone ng mentoring eh. Wala man lang nag-text sa akin, Pastor, namimiss ko ang mentoring. Andiyan ba kayo? Parang gustong-gusto niya, parang maganda habang panahon na walang mentoring. Sino dito,
Amen? Pinospon ang cell group dahil Pasko naman, busy lahat. Amen? Eh, hindi nyo po alam, yung cell group, ito po yung right place. Kaya ako pinospon ng mentoring, kasi alam ko po, meron pong tinatawag na cell group. Andiyan ba kayo? Sino po dito, kahit Pasko, kahit na panahon ng bagong taon, nag-cell group taas ang kamay? Yung iba, pastor, wala po sila. Okay lang naman, magbakasyon. Okay naman kay Lord. Amen? Nagbagbakasyon muna kami. Amen? Ayaw lang ni pastor. Pero si Lord, okay naman eh. Palagay niyo po. Amen? Baka pwede pa mangyari, okay kay pastor, pero kay Lord, hindi. Kasi po, yung lahat ng gawain po natin, ito po yung mga right place, yung church. Ano pa? Yung mga devotion po natin, yung mga fasting, conference po natin, yan po yung mga right place na dapat natin puntahan. Take note, in verse 6, sabi po dito, verse 6, sabi po dito, nagtuloy si Abraham sa isang banal na lugar sa Shechem. Amen? Hindi man sinasabi ni Lord, pero ang ginawa po ni Abraham, nagpunta siya sa right place, sa banal na lugar. Para sa ganon, magawa niya po yung God's vision at maranasan niya po yung promise ni Lord na tinatawag na multiplication. Ano po ito mga unholy place? Amen? Ang dami po ngayon yung mga unholy place na kung saan natatarap po tayo. Yung mga nagbababad sa mga Facebook, hindi masama mag-Facebook, basta meron kayong page. Amen ba? Pero kung halimbawa, 24 hours, minsan kinakabahan po ako pag gumigising ako ng madaling araw, hindi ko alam kung talagang gising itong mga to. Maraming pong nakikita kung bukas ang mga Facebook. Pastor Jung, kayo bukas din pero tulog po ako. Alam nyo, kaya binubuksan ko po Facebook ko para ma-alerto po kayo. Bukas si Pastor. Kasi dati pinapatay ko po yun. Ang ginagawa naman nyo, sinisilip nyo, tama-tama si Pastor, walang Facebook ngayon. Patay ang kanyang Facebook. Di ba kataka kayo, pag gising nyo ng alauna pa lang, kayo po ay gising pa? Yung gabi, ginagawa nyong umaga. Yung umaga, ginagawa nyong gabi. Kapag nakita, parang bukas si Pastor, at least kinakabahan po kayo. Kaya lang, minsan gumigising ako ng alauna, tumitingin ako, parang gising pa to. Hindi ko alam kung anong ginagawa. Baka nag-TikTok na madaling araw, nag-ML, nag-COCC, Call of Duty, na wala namang duty. Amen? Di ba, minamaster nila ang Call of Duty. Pero ang problema, yung Call of Duty, ang galing-galing mo sa Call of Duty, pero wala ka namang duty. Amen? Hanggang ngayon, wala kang duty. Pero may Call of Duty ka na ginagawa. Amen? When you execute God's vision, you are going to right place. Mga kapatid, sa year 2022, amen, mag-alagay tayo ng tamang place sa ating church para sa ganon, mga kapatid, hindi po tayo manghina at makaranas tayo ng multiplication. Ano ba ang mga unholy place? Mga kapatid, nung mag-syoto at syota po dito, wag na wag kayo pupunta sa mga Hotel California. Amen? Kasi kapag kayo po ay pumunta sa Hotel California, ano mangyayari sa inyo? Hot legs. I love you, honey. At sasabihin nyo pa, paglabas nyo po sa Hotel California, makakaranas kayo ng hot legs, sabihin nyo po, wonderful tonight. It's late in the evening. Amen ba? Yung iba, hindi nakakala mga kabataan dito, pero yung mga kasing edad ko, alam na alam niya ng mga kantahing ito. Amen? Kaya si Abraham, in-execute niya po yung God's vision para maranasan niya po, matanggap niya po yung legacy of multiplication. Pangalawa, in Genesis 26, 24 hanggang 25, ang sabi po dito, kay Isaac naman to, nang gabing iyong nagpakita sa kanya si Yahweh at ang sabi, ako ang Diyos ng iyong amang si Abraham. Huwag kang matakot sapagkat sasamahan kita
pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong lahi. Tindi, no? Sabi kay Isaac, alang-alang kay Abraham na tapat kong alipin. Nagtayo si, verse 25, itong response ni Isaac, nagtayo si Isaac ng altar doon at sinamba si Yahweh, tumigil sila sa lugar na iyon at tinindig niya roon ang kanyang tolda at humukay roon ang mga alipin ni Isaac ng isang balon. Alay niyo po ang letter C, receiving the legacy of multiplication. Letter C, extreme commitment. Mahalaga po ngayon sa year 2022 para maranasan natin yung legacy of multiplication, kailangan po extreme commitment. Alam naman natin si Isaac, naranasan din niya yung mga crisis. Kung paano si Abraham nagkaroon ng karanasan na karoon ng taggutom sa kanilang lugar, ganun din po si Isaac. Maraming pong mga crisis, mga pagsubok na naranasan po si Isaac. Pero hindi niya give up yung kanyang commitment sa Diyos. Ngayon tanong, kung ang extreme commitment ay makaka-receive ka ng legacy of multiplication, ano po ang ginawa po ni Isaac? Sabi nga, extreme commitment like Isaac. Ang salitang extreme, ibig sabihin sa Tagalog, pambihira, sukdulan. Pag sinabi extreme, sukdulan, pambihira, matindi. Ano po ang ginawa po ni Isaac? Sa verse 25, sabi ito, nagtayo si Isaac ng altar doon. Ang tindi, no? Yung narinig niya po, yung promise ni Lord sa kanya, sabi nga, on the spot, sa lugar niya po, hindi siya lumayo, hindi siya umalis. Sa lugar niya po, nung siya kinausap ng Diyos, antimano sa verse 25, nagtayo kagad siya ng altar doon. Ano ibig sabihin po nito, mga kapatid? Para magkaroon tayo ng extreme commitment, taas sa kamay, na gusto makaranas ng extreme commitment, taas sa kamay. Alam niyo po, in verse 25, nagtayo si Isaac ng altar. Ang ibig sabihin po nito, increase your spiritual atmosphere. Alam niyo po, ang focus natin ngayon, year 2022, kailangan po i-increase po natin yung spiritual atmosphere. Ano ba, Pastor Jun, yung atmosphere na ginagawa sa mundo natin, sa earth? Yung atmosphere, mga kapatid, ito po yung pinaka-suporta po mula sa init. Halimbawa, itong atmosphere, mga kapatid, yung araw po, yung sikat ng araw, ng init, kailangan makapal yung atmosphere para hindi tumagos sa earth. Protection po ito. Kaya tayo po, bilang mga Kristyano, kung gusto po natin mag-increase o makaranas ng spiritual multiplication, kailangan po i-increase po natin yung spiritual atmosphere. Kaya sabi dito, Isaac build the altar. Kailangan, mga kapatid, i-increase natin yung atmosphere ng Diyos sa buhay po natin. Paano po natin ma-increase ng atmosphere? Sa pamamagitan po ng devotion. Kaya, ini-encourage ko po kayo every day na kailangan pagising natin ng umaga, nag-devotion na po tayo. Kaya tinanong ko po si Remart, andito ba si Remart? Tinanong ko po si Remart, sino po yung primary 12 na regular na gumigising na madaling araw? Ay wala po siyang sagot. Kasi bibigyan ko ng award. Amen? Yung talaga regular, nung primary 12 na leader, kada umaga talagang nag-devotion, halos kasabay ko po, and then nag-devotion, nagbabasa ng 3 chapter a day, and then nagjo-journal, at yung kanya pong devotion, pinapaskal niya po sa messenger. Kaya, para magkaroon ng extreme commitment, kailangan muna increase the spirit sa ating buhay. Hindi tayo makakaroon ng extreme commitment. Amen. Hindi natin marireceive yung tinatawag na
ng legacy ng multiplication kung hindi po mag-i-increase yung spiritual atmosphere po natin. Gustong-gusto natin magkaroon ng extreme commitment, tamad ka namang mag-devotion. Gumising ng umaga para manalangin, para magbasa ng Bible. Kaya, mga kapatid, nung ibig sabihin, nagtayo si Isaac ng altar, increase your spiritual atmosphere. Amen ba? Amen. Alam niyo po, yung salitang commitment, ang ibig sabihin niyan, tinatapos po. Hindi maganda na sinimulan mo po maglingkod, hindi tinapos. Ang dami po niyan. Excited sa life class, pumasok ng Destiny 1, excited sa Destiny 2, naging cell leader, and then tinapos ang Destiny 3, and then pagdating ng Destiny 3, ano nangyari? Amen? Huminto na po siya. Hindi maganda po. Alam niyo po, yung commitment, ibig sabihin po nito, hanggang ikay buhay, kailangan naglilingkod ka sa Diyos. Walang katapusan po ito. Ang isang alimbawa po dito si Jesus Christ, mga kapatid, at the age of 35, nung siya po'y nakipag-commit kay Lord sa God the Father, hanggang kamatayan. Kahit na po matindi yung kanyang pagsubok, yung naranasan niya pong paghihirap sa krus ng Kalbaryo, sa bandang dulo ng salita niya, sa huling salita niya po, ang sabi niya, it is finished. Kasi po ang commitment, mga kapatid, hindi sa season. Maglilingkod ka ngayon, amen, sa December, hindi. Magpo-full time ka ngayon, and then sa isang taon, hindi. Full time ka ulit, hindi. Hindi po pwede po. Andiyan ba kayo? Kaya yung extreme commitment, makukuha po natin, kailangan i-increase po natin yung ating spiritual atmosphere. And then pangalawa, sabi dito, ang ibig sabihin ng extreme commitment, at itinindig niya roon ang kanyang tolda, at humukay roon ang mga alipin niya ni Isaac na isang balon. Alam niyo po, itinindig niya roon yung kanyang tolda. Yung tolda po, yun po nung tirahan niya. Ano ibig sabihin po nito? Increase the spiritual capacity. Increase your spiritual capacity. Kaya kung ano yung capacity mo, mga kapatid, yun ang mararanasan mo ng multiplication. Kaya ngayon, bilang mga cell leader, mga primary 12, Pastor June, bakit ang disciple ko gaganito pala? Kasi nga, mga kapatid, hindi mo ini-increase yung capacity mo. Kaya kailangan muna i-increase ng ating spiritual na capacity. Katulad ni Isaac, tinindig niya ang kanyang tolda, humukay siya ng isa pang balon. Why? Para sa ganon, ma-increase yung kanyang capacity, spiritual capacity ng kanyang buhay. Kaya, mga kapatid, kung gusto po nating ma-receive yung legacy of multiplication, kailangan po maging katulad tayo ni Isaac, yung extreme commitment. Yung extreme commitment, kailangan po i-increase natin yung ating spiritual capacity at spiritual atmosphere ng ating buhay. Kaya, tinapos po ni Isaac yung kanyang commitment. Kaya mahalaga po ito, no? Kailangan po palakihin po natin yung ating spiritual capacity. Kaya kung dati cell member ka, amen, someday magiging cell leader ka, someday hindi ka lang magiging cell leader, magiging primary 12 cell leader ka, and then someday hindi ka lang magiging primary cell leader, someday magiging pastor ka ng church. Dapat palaki ng palaki yung capacity po natin sa ating Panginoon. Amen? Andiyan ba kayo? Amen. Kaya makikita po natin si Isaac, nagkaroon siya ng extreme commitment. Sabihin niyo po, extreme commitment. Parang pagod na kayo Sabihin niyo po, extreme commitment. Pangatlo po, in Genesis chapter 28, 13-14, walang ano-ano nakita niya si Yahweh, kay Jacob, nakita niya si Yahweh sa tabi niya, wika sa kanya, ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac,
ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. And then sa verse 14, darami, yun na naman, no? Legacy talaga ng multiplication. Darami sila ng parang alikabok sa lupa, malalaganapan nila ang apat na sulok ng daigdig sa pamamagitan mo at inyong lahi, pagpapalay ng lahat ng bansa. Kaya pangatlo pong letter Q, excellent qualities. Excellent qualities. Sabihin niyo po, excellent qualities. Dahil bagong taon ngayon, kailangan talaga yung 100% ng pagbabago ng ating buhay. Hindi natin magagawa, mangyayari, mararanasan ng multiplication kung ating pong sarili ay walang excellent qualities sa ating buhay. Tingnan po natin, ipinakita po dito ni Jacob, alam naman natin yung salitang Jacob, ang ibig sabihin po niya, mandaraya. Amen? Kaya kapag ang pangalan mo Jacob, ang tawag sa iyo ay mandaraya. Kaya sa kwento po, si Jacob, pinalitan po yung pangalan niya, ginawang Israel. Ibig sabihin po ng salitang Israel, fighter. Amen? Fighter of God. Kaya tignan po natin, bakit nagkaroon na excellent qualities si Jacob. In Genesis chapter 32, verse 24 hanggang 28, tignan natin sa verse 24, ng Genesis 32, naiwang mag-isa si Jacob doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubuno. Alam niyo po, first step required for character development is wrestle with God through prayer. Kung makikita natin sa chapter 32, verse 24, nakipagbuno. Amen? Nakipag-wrestling si Jacob sa isang lalaki na parang anghel o kaya sabi nga Spirit of God. Ang sabi po dito, yung first step para ikaw ay magkaroon ng character development, kailangan po wrestle with God through prayer. Kaya hindi nababago ang buhay mo, hindi ka nakikipag-usap sa Diyos. Kaya dapat talaga ang panalangin, ang pakikipag-usap sa Diyos ay nagpapabago ng buhay. Kaya si Jacob, kung makikita po natin, nakipag-wrestling po siya sa isang lalaki. Amen? Sabi nga isang lalaki sa pagbubukang liwayway. Ibig sabihin, para magkaroon ng character development, kailangan yung wrestle with God through prayer. Pangalawa, in verse 26, sinabi ng lalaki, bituan mo ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita, sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan, wika ni Jacob. Alam niyo po, the second step required for character development is perseverance. Kung makikita po natin si Jacob, nakipagbuno po ito hanggang dapit, sabi nga, bukang liwayway. Meron siyang katiyagaan, meron siyang perseverance sa kanyang buhay. Kaya tayo po, para magkaroon ng character development, magkaroon tayo ng excellent qualities, at para po ma-receive po natin yung tinatawag na legacy of multiplication, kailangan po perseverance. Hindi ibig sabihin, mabait ka ngayon, bukas hindi. Bukas salbahe ka, bukas ulit, mabait ka ulit. Hindi po, kailangan perseverance. Pigilin mo ng sarili mong magalit. Kailangan po, yung character formation, tuloy-tuloy po ito. Character development ng iyong buhay, dapat tuloy-tuloy po ito. Katulad ni Jacob po, kung makikita po natin, mula sa pagiging madaya, siya po ay pinagpala ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Pangatlo, sa Genesis 27:28, tinanong ng lalaki kung sino siya, at sinabi niya, siya ay si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon, Israel na ang itatawag ko sa iyo. Hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Alam niyo po, the third step required for character development is humility. Alam niyo po, kung makikita natin, tinanong siya ng lalaki kung sino ang pangalan, hindi niya po, makikita po natin, very humble po siya, kinumpes niya po, ako po ay si Jacob.
Parang sinasabi niya, ako po ay madaya. Kaya kailangan natin, para sa character development po natin, para magkaroon ng excellent qualities yung ating buhay, at para makareceive po tayo ng legacy of multiplication, kailangan po mga kapatid ng humility. Sabihin niyo po sa aking katabi, humility. Katulad ni Jacob, inamin niyang madaya po siya. Pero ang blessing, sabi po sa kanya ng lalaki, papalitan na nung pangalan mo, hindi na Jacob, ang pangalan mo ngayon ay Israel. Ang ibig sabihin ng Israel, fighter of God. Amen? Kaya, mga kapatid, sa year 2022, yung team po natin, anointed to multiply, mangyayari po ito. Sabihin niyo po sa inyong sarili, mangyayari ito. Paano mangyayari? Una po, tandaan po natin yung GCQ. Tama-tama po, COVID-19. GCQ, ang ibig sabihin ng GCQ, execute God's vision. Wala tayong gagawin sa taong ito, kundi gagawin po natin yung God's vision sa ating buhay. Another letter C, kailangan po extreme commitment ang kailangan po natin. And then lastly, kailangan po yung tinatawag na excellent qualities ng ating buhay. Alam niyo po, kapag ginawa po natin ito, 100% sa year 2022, mararanasan natin yung tinatawag na anointed to multiply. Magmumultiply po tayo physical. Amen? Magmumultiply po ang financial niyo po. And then lalo na po mga kapatid, magmumultiply po ang inyo pong spiritual na buhay. Amen ba? Kaya kapag nangyari po yan mga kapatid, 100% mararanasan po natin yung tinatawag na multiplication sa ating buhay.